Ako si Harry Sultan, mga kaibigan. At gaya ng alam ninyo, opisyal ng sumali ang Australia sa mga kaalyado nito, ang Estados Unidos ng Amerika at Israel, sa kanilang digmaan laban sa Islamikong rehimen ng Iran. Para sa akin, marangal ang layuning ito. Tinatanggal natin ang pangganib sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. At tinutulungan ng mga tao ng Iran na makamit ang kanilang matagal ng inaasam na kalayaan sa loob ng 47 taon. Sa kasaysayan ng Islamic Republic, hindi pa sila naging ganito kahina. Kaya't makatuwiran lamang na subukan at patalsikin sila. Malinaw ng layunin. Kung magtatagumpay tayo o hindi, ang puso ko ay nagsasabing oo. Pero kung hindi, hindi naman yun katapusan ng mundo. Sige, kaya tama ang ginawa ng Australia. Sumama ang Australia sa kaibigan nitong Amerika. Dahil tulad ng sinabi ko, ang Amerika ang ating estratehikong kaalyado. Katotohanan ito na hindi maintindihan ni Keir Starmer. Ginagawa lang niya ito para mapasaya ang maliit na bahagi ng Britanya. Ang mga Muslim, na hindi na rin naman siya gusto. Kaya, tulad ng sinabi ko noon, hindi rin naman mas magaling si Anthony Albanese kaysa kay Keir Starmer. Humayag lang siyang sumali sa digmaan dahil wala tayong malaking populasyon ng Muslim sa Australia. Ipinapakita nito ang multikulturalismo at pagbabago sa politika. Habang dumarami ang Muslim na inaangkat, nababawasan ang kalayaan mo sa patakarang panlabas. Tingnan mo ang UK. Ganap ng winasak ni Keir Starmer ang espesyal na ugnayan ng UK sa US dahil 7% ng kanilang populasyon ay binubuo ng mga Muslim. Kaya, sa madaling salita, si Anthony Albanese, na isang kaliwang punong ministro mula sa Labour, ay talagang winawasak ng mga sobrang kaliwang woke na ekstremista, ang mga Greens. Sa kabutihang palad sa Australia, ang Greens ay isa pa ring maliit na partido. Hindi tulad ng katumbas nila sa UK, kung saan sila na ang pangalawang pinakamalaking partidong pampulitika, at tinatawag na silang bagong kaliwa ngayon. Nag-aalala rin ako. Inulan kung posibleng maging pinakamalaking partido sa Australia, ang One Nation Party, at tiyak na sila ang bagong mukha ng kanan sa bansa. Kung magkakaroon tayo ng bagong kanan, natatakot akong magkakaroon din tayo ng bagong kaliwa. Sa mundong yon, mawawala na ng saysay ang Labour, Liberals, at ang bagong kaliwa ay ang Greens. Alam mo, iisipin mo na sana na intindihan nila ang ibig sabihin ng pagsunog ng sariling bahay. Dahil marami sa inyo, mga puti dito, ang nagsasabing Ingles, ang inyong unang wika, dapat alam nyo talaga. Hindi pa ito nangyayari sa Australia. Pero kung titingnan natin ang nangyayari sa UK, posible na ang Australian Greens ang maging bagong kaliwa o maging pangalawa o pangatlong pinakamalaking partidong pampulitika sa Australia. Isa yung ganap na bangungot. Kaya, hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung anong ibig kong sabihin dyan. Tingnan niyo itong senador ng Greens na talagang binabanatan si Anthony Albanese. Oo, itong taong ito ay si Nick McKim. Isa siyang far-left, woke, at baliw na climate crusader. At hindi na nakakagulat, galit siya kay Donald Trump. Galit siya sa ating estratehikong kaalyado, ang pinakaimportanteng kaalyado natin pagdating sa ating seguridad, ang Estados Unidos na Amerika. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw ko sa kanya at sa kanyang politika. Pakinggan mo siya habang nagwawala. Ibig kong sabihin, hindi ka ba nahihiya? Ito ang taong mahigpit mong ipinadugtong sa atin. Ibig kong sabihin, siya ay isang pasista, kriminal sa digmaan, mapag-ilusyon at ipinadugtong mo ang ating bansa sa kanya ng mahigpit. Sa pamamagitan ng AUKUS, sa iyong sunod-sunurang pagyuko sa mga kriminal sa digmaan, sina Trump at Netanyahu at ang kanilang ilegal na digmaan. Nakakahiya ito, nakakababa ng dignidad at nakaka-insulto para sa ating bansa. Hindi, maganda ito para sa ating bansa. Hindi kinakatawan ng taong ito ang Australia. Ang kanyang partidong pampulitika ay hindi man lang umaabot sa 4% ng mga botante sa Australia. Nababahala ko kung maging bagong kaliwa ng Australia ang partidong pampulitika nito. Marami pang ganyan, talagang wala siya sa sarili. Nagpakawala siya ng matinding Cenk Uygur at Kasparian kalokohan. Susubukan niyang mas maging malinaw. Pakinggan mo. Malinaw naming natatandaan kung paano nahatak ang Australia sa digmaan sa Iraq dahil sa malaking kasinungalingan tungkol sa mga sandata ng malawakang pagkawasak. At lahat tayo,
ay isang pagkukulang sa intelligence. Ayos lang yan. Tanggapin ang mabuti at masama. Kaya sumama ang Australia sa US sa kanilang digmaan kontra terorismo sa Afghanistan. Nawalan tayo ng mga sundalong Australiano. Inaalala natin ang kanilang mga sakripisyo. Pero inaalala rin natin na mahalaga para sa ating seguridad na pumanig sa Estados Unidos. Maaring ang Sina ang pinakamalaking trading partner natin, pero ang Estados Unidos, walang duda, ang nananatiling pinakamahalagang strategic security partner natin. Mananatili itong ganoon. At ang pagkakaibigang iyon ay hindi lebre. Nagpadala lang si Anthony Albanese ng reconnaissance military plane at 80 defense personnel. Yun lang. Hindi yun marami mga kaibigan, kahit anong isipin mo. Hindi talaga yon marami. At para lang sabihin na, Hey Amerika, nandito kami para sa inyo. Mayroon tayong kasunduan sa kolektibong depensa. Magkaalyado tayo kaya ginagampanan namin ang aming tungkulin. Panalo ito para sa Australia. Hindi tayo hinihinga ng Amerika na magpadala ng 40 F-35 o barkong pandigma. Wala silang hinihingi sa atin. Sa totoo, hindi naman tayo hininga ng tulong ng US. Pumunta tayo sa gitnang silangan dahil sa hiling ng UAE. 'Di ba? Tingnan mo ang lokong ito. Woke siya. Kung siya ang masusunod, dadagdagan niya ang mga harden at tao mula Hilagang Aprika, Sub-Saharan Africa, at gitnang silangan sa mga suburb ng Australia. Parang gusto na lang magpakamatay ng mga taong ito. Sobrang desperado. Mas gusto pa nilang makinabang ang iba kaysa sarili nating kababayan dahil sa tindi ng galit nila sa kanluran. Lahat ay nakakaalala ng mapaminsala at kalunos-lunos na mga naging bunga ng digmaang iyon. Hindi. Patay na si Saddam Hussein. Nasa landas na ang Iraq tungo sa demokrasya. Alam ko na hindi ito isang malaking pro-kanluran na demokrasya. Pero alam mo, kung wala lang ang Iran para samantalahin ang gulo at gawin ang marurumi nitong gawain, sana naging demokrasya na ang Iraq. Mas mataas ang tsansa ng Iraq sa demokrasya kaysa Afghanistan. Hindi ito kasing sama ng sinasabi niya. Mas malala ang Iraq noong panahon ni Saddam Hussein. Di mabilang ang mga namatay, nasugatan, naputulan ng bahagi ng katawan at inilibing ng buhay. Hindi niya sinasabi sa inyo na laban ito ng Sunni at Shia, parehong Muslim. Na matapos ang pangunahing operasyon ng labanan noong 2003 sa loob lang ng ilang linggo at napatalsik ang rehime ni Saddam Hussein, hulaan mo kung sino ang nagsimulang pumatay ng mga sibilyan? Nagsimulang pumatay ang mga Sunni sa mga Shia at nagsimulang pumatay ang mga Shia sa mga Sunni. Isa itong digmaang sibil. Sinasabi nilang umabot sa 2 milyon. 2 milyong Iraqi ang namatay, okay? Hindi nila binabanggit kung ilan ang namatay sa kamay ng sundalong Amerikano. Maliit lang daw noon. Ilang 10,000 lang. Nagirap at nalason. At ngayon, ang Australia ay nadadamay na naman sa isa pang digmaan sa parehong rehiyon dahil sa isang malaking kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, Walang kasinungalingan dito. Inamin mismo ng Iran na mayroon silang 460 kilo ng 60% enriched uranium na sapat para makagawa ng 11 nuclear bomb. 11 nuclear bomb. Isipin mo yon. Isipin mo na lang kung may bumagsak isa sa Dubai, Riyadh at Qatar. Isipin mo na lang kung tayo ay maging bihag ng Iran. Kaya walang kasinungalingan doon. Meron silang napakalakas na ballistic program system na mabilis nilang mababawi kung hindi mapapanalo ang digmaang ito. Lalo na ang mga tao ng Iran. Bakit kaya itong mga tinatawag na makataong tao? Bakit hindi nila iniisip ang mga biktima ng Islamic regime? Hindi nila kailanman pinag-uusapan ang tungkol sa kanila. Oo, siya ang pinakamakatao sa usapin ng mga nasawi sa Gaza. Tinataya 60,000 taga-Gaza ang namatay sa 2 taong digmaan na lalong pinasama ng Hamas sa paggamit ng mga residente bilang human shield. Pinatay ng Islamikong rehime ng Iran ang 30,000 katao sa loob ng 3 araw. Wala kang marinig mula sa mga taong to. Wala talagang ingay. Pawang palabas lang ito. Dati akala ko suicidal empathy ang tawag dito, gaya ng sinabi ni Gad Saad noon. Pero tingin ko, hindi ito yon. Ito ay puro pagkukunyari. Kung makakatulong sa ideolohiya ko ang makataong pananaw, magiging pinakamakatao ako sa mundo. Pero kung hindi ito akma sa aking agenda, magbubulag-bulagan na lang ako. Yan mismo ang nangyari mga pare. Ang makataong tao ay pareho ang sakit na nararamdaman sa 30,000 patay
na Iranian at 60,000 patay na taga-Gaza. Wala iyong saysay. Pero ang mga taong ito, tahimik na parang daga. Walang imik. Kaya hindi ito tinatawag na suicidal empathy. Pasensya na Gasad, mali ka dyan. Ito ay purong pagkukunyari 101 na palaging ganito ang nangyayari. Hindi ako galing sa isang gobyernong koalisyon, kundi mula sa isang gobyernong labor na nagsisinumaling sa mga Australiano tungkol sa pagkakasangkot natin sa digmaang ito. Ito ang pinakabagong kasinungalingang sinasabi ng labor sa mga Australiano. Ang mga kagamitang militar at mga tauhan na ipinadala natin sa digmaan na yon ay gagamitin lamang para sa depensibong layunin. Narito ang mga Greens. Sana makilahok tayo sa mga opensibong operasyon. Talagang umaasa akong makilahok tayo sa opensibong operasyon. Umaasa akong iparating sa mga kaibigang Amerikano na maasahan nila tayo bilang kakampi tulad ng Israel. Maliit ang Israel pero napakalakas ng kanilang suntok. At kaya nirerespeto ang Israel. May viral na video clip na yon. Panurin natin. Panurin ang pag-uusap sa radyo na Amerikanong at Israelinong piloto. Pakinggan ito. Mobil siyam na pito. Sige, siyam na pito. Ikinararangal namin makipaglaban kasama kayo. Mahusay ang inyong ginagawa. Maraming salamat din mga Ginoo. Mag-ingat kayo dyan. Lumusob ng malakas. Kita-kits. Lumusob ng malakas. Kita-kits. Karangalan kayong makasama sa laban. Anong sinasabi ng mga lalaking to? Ano bang issue ng mga Dan Bilzerian, sneakerhead at mga galit sa Hudyo na may Israel derangement syndrome? Sabi nila, hindi ako mamamatay para sa Israel. Habang ipinagmamalaki ng mga Amerikanong sundalo ang pakikipaglaban nila kasamang mga Israeli, gusto ko rin sanang ganoon tignan ng Amerika ang Australia. Sige, tapusin na natin to. Isa siyang payaso ng Greens. Narito mayon para ituwid ang kasinungalingan yan dahil sa mga tauhang yon. Gagamitin ang mga kadamitan na yon sa paraang mapapalakas ang kakayahan ng Estados Unidos at ng Israel na patuloy na magpaulan ng atake. Lagim sa mga mamamayang Iranian. Sa mga mamamayang Iranian. Sige, ngayon bigla na lang siyang eksperto sa mga mamamayang Iranian. Panurin natin ang isang video ng mga mamamayang Iranian. Muli, ahimik siya ng patayin ng mga Iranian ang 30,000 sibilyan. Wala siyang sinabi. Tingnan ninyo siya, itong taong ito. Nagganggalit na makakaliwa, woke na baliw. Mga protesta sa Iran. Ilegal na digman, ang ilegal na digman. Mga protesta dito. Pro-Palestina. Ipinakita ng Iran kung sino-sino ang partidong pampulitika ng digmaan sa Australia. Labor, Koalisyon, One Nation, at si Master 11. Wala. Itaan niyo yun mga pare? Hindi talaga sila pumapalya o nakakadismaya. Wala siyang nabanggit tungkol sa 30,000 patay na Iranian kung ayaw mong tanggapin ang 30,000. Paano ang 3,000? Na mismong Islamic regime ang umamin at tumanggap. Ganito ang ugali ng mga taong kaharap natin mga pare. Bigla niyang sinabi na palalakasin ng Australia ang puwersa ng Amerika at Israel at magpapasabog sila ng lagim sa mga Iranian. Totoo ba ito? Nag-aalala ka sa mga Iranian. Sige, panoorin mo itong video mula mismo sa loob ng Iran. Panurin mo kung paano nagdiriwang ang mga Iranian sa mga pag-atake laban sa Islamic regime. 4 na minuto ang haba ng video na ito. Sige, panurin mo na. میکر چک تو رگن تبریک به ایرانیا دوباره دارن میزنن دمتون گرم آمریکا اسرائیل Diyos ko. Magwala Amerika. مرسی تهران بزن تبریک ایرانیا رو زدم. Payaso ka, Nick Makim. Payaso ka. Hindi ko mapapalabas ang buong 4 na minutong video. Mahigit 100 video na at nadadagdagan pa. May lumabas kahapon, ipapakita ko sa iyo ang isa pang bagong video. May mga bombang nahuhulog pero kumakanta pa rin ang taong ito. Tingnan mo. At sila ay kumakanta.
Mga pare, nasa loob ito ng Iran. Sinisiraan nila ang kilusan sa pagsasabing gawa lang ito ng Iranian diaspora. Nasa Iran ito, may mga bombang bumabagsak sa paligid. Sa palagay ko, wala akong tapang para doon. Kaya mataas ang respeto ko sa mga Iranian na sinasabing kinakatawa ng payasong ito. Hindi. Nick McKim. Hinamumuhian ng mga Iranian ang kwento mo at ikaw. Tumahimik ka na lang. Tingnan mo siya. Payaso. At habang nangyayari ito, ang mga partidong digmaan dito, ang Labour Party, ang Liberal Party, ang Nationals, at ang One Nation, At ang natitirang populasyon ng Australia. ay pumapalakpak pa sa mga kalunos-lunos na ito. O sige, Hindi mga kalunos-lunos. Hindi lang tayong pumapalakpak dito. Ipinakita ko lang sa'yo. Ang mga tao sa Iran ay pumapalakpak sa kalunos-lunos na ito. tandaan mo, ang Labour ang unang gobyerno saan mang panig ng mundo na pumalakpak kina Trump at Netanyahu sa kanilang illegal na digmaan. Magandang digmaan ito. Magandang digmaan ito. Kaya talagang nababaliw ang mga makakaliwa. Gustong gusto ko ito at sigurado akong gusto mo rin. Ito ang pinakamagandang bahagi. Walang tatalo sa panonood ng galit na baliw na makakaliwa. Nagbabuhala sila. Talagang umaasa ako na mapatalsik agad ang rehimeng ito sa lalong madaling panahon. Nakikinig din ako sa ibang tao. Sabi ng iba, alam mo na, baka hindi posible. Hanggang katapusan lang ng Marso si Trump. Alam ng rehimeng Islamiko na kailangan nilang patagalin ng digmaan hanggang sa katapusan ng buwan. Pagkatapos nun, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kaya hindi ko rin alam. Kailangan nating subukan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon ng Amerika para pabagsakin ng malupit at mapaniil na rehimeng ito. At manatili tayong may pag-asa. Ang mga AI-powered na drone ng Israel ay hinahabol ang IRGC at mga siganang basij ng real-time. Ang mga mamamayang Iranian ay nananatili sa loob ng kanilang mga bahay, habang ang mga siganang IRGC ay nagpapatrolya sa mga kalsada. At mula sa itaas, ang mga drone ng Israel ay basta na lang, boom, inuubos sila. Kaya sana umabot na ito sa puntong magkaroon ng kakayahan ang mga tao sa Iran na makuha ang kontrol sa kanilang gobyerno. Sana nga mangyari yon. Pero tingnan natin kung ano ang mangyayari.